Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos na ating Ama, ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu, nawa laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapanalig, isang napakagandang umaga po sa inyong lahat at sama-sama po tayong magnilay sa umagang ito. Taglay ang pag-amin ng ating mga pagkakasala. Humingi muna tayo sa Diyos ng kanyang awa at ng kanyang pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati na ang mga simbahan ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia, na kasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang maging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato, na aking minahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Stakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Cayo na tinutuloyan ko sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo na Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag ng balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang pakikipagkaibigan, sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos pa nito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay, magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kapuputan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayong nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nagsasaliksik ng Diyos ang inyong puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid, mga kapanalig. Malinaw na malinaw ang mensahe po ng ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid. No, sabi, diretsahin na natin. Ano po? Walang nakapaglilingkod sa Diyos at saka sa kayamanan. Depende po
Saan ba kayo naglilingkod? Sino ang pinaglilingkuran nyo? Kanino ang inyong pag-aalay ng buhay? Kayo ba ay naglilingkod sa Panginoon o pinaglilingkuran ninyo ang inyong sarili? Ginagamit ba ninyo ang inyong kayamanan para sa Diyos o ang ginagamit ninyo ang inyong Diyos para sa kayamanan? So, kung kayo po ay hindi mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magbibigay sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanang hindi naman sa inyo, sino ang magbibigay ng talagang inyo? Mga kapatid, malinaw na malinaw, unang-una, sinasabi ko sa inyo, kilalanin natin at huwag nyo nang kakalimutan kahit kailan, isa lang po ang pinanggagalingan ng lahat, iyan po ay ang Diyos lamang. So wala tayong meron na taglay kung hindi nanggagaling po sa Panginoon. Lahat-lahat po yan ay hindi sa iyo. Hindi po talaga. Oo, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Ngayon, kung yung mga bagay na hindi naman talaga sa iyo ay hindi mo nagagamit ng maayos para bigyan ng karangalan yung nagbigay nito sa iyo, papaano ka magkakaroon ng tunay mong kayamanan? Ano ang tunay na kayamanan, mga kapatid? Minsan na naghihili tayo sa maraming salapi, di ba? Maraming ari-arian, malalaking bahay, magagandang sasakyan, magagandang mga gadgets. O siyempre, pag ganda, pag mahal, pag sikat, gano'n naman talaga karaniwan ang tingin natin. Pero, alam nyo, hindi din talaga nagiging sikat ang tao. Kung magbabasa kayo ng Guinness Book of Records, wala po doong nasusulat ng pinakamarami niyang natanggap kung hindi palaging sa dami ng kanyang naibigay. Ayun, ano, sa dami ng kanyang naialay. Yan. Hindi po kahanga-hanga yung talagang napakarami at talagang milyonaryo ka o bilyonaryo ka pa. Oo, medyo tagtagnay ka ng kasikatan, pero yung karangalan po ay kung papaano mo ginagamit ang kayamanan mo. Ayan, ano ho. So yung may mga pera-pera po diyan, ano ho. Paano mo ginagamit? Kung ginagamit mo yan, yung kayamanan mo, yung talino mo, yung kahusayan mo, para mabigyan ng karangalan ang Diyos, yan po ang nagiging kahanga-hanga po tayo. Ano ho? Talagang kaya dakila po sina Francisco, Mother Teresa, di ba? Ang ganda ng buhay, no? Kapag naiaalay para sa iba. Yung buhay mo para sa iba. Kahanga-hanga eh. Tinan nyo lang mabuti. Alam nyo po, hindi naman iniinom ng ilog ang kanyang sariling tubig. Hindi naman kinakain ng puno ng mangga ang kanyang sariling bunga. Lagi ito para sa iba. Yung buhay mo para sa iba at habang naiaalay mo po ito para sa iba, nagiging dakila ka. Hindi lamang sa mata ng mga tao, higit sa lahat, ay sa mata ng Diyos. So ngayon po, araw-araw, yan ang ating pagsusumikapan. Papaano natin mabibigyan ng karangalan yung nagbigay sa atin ng lahat ng tinataglay natin? Oo, hindi yan para talaga paularin lang ang sarili mo. Itanghal ang sarili mo, dakilain ang sarili mo, itaas na mataas yung sarili mo kaysa sa iba, at doon ka nagkakaroon ng kagalakan. Ang kagalakan mo'y papaano magagamit ang karangalan, ang kayamanang ibinigay sa iyo ng Diyos. Pagkatapos ng panghabang panahon, kapag ito ang iyong ginagawa, dadakilain ka ng Diyos. Okay? Tatanggapin ka niya sa kanyang kaluwalhatian at siya mismo ang magbibigkis, no, sa kanyang baywang at paglilingkuran kanya sapagkat ikaw ay dakilang handog, dakilang karangalan para sa Diyos. Okay po? So hindi po masama ang kayamanan. Magpakayaman po kayo. Pero ang kayamanan ay mayroong talagang misyon. Ang parangalan, ang Diyos ng buong buo at walang pag-aalinlangan.
Gamitin po kahit anong kaliitan ng meron ka at ipagpasalamat mo lagi sa Panginoon. Okay? Sige, minsan po talagang ganyan ang buhay natin eh. Pinaliligaya natin yung ating sarili. Kaya nagpapagawa ka, ilang palapag na bahay, maraming kwarto, maganda, air condition, magandang sopa, magandang bed, lahat po yan para sa paligayahin ng iyong sarili mo. Walang masama. Walang masama. Gamitin mo yan po. Paligayahin mo yung sarili mo. Pero dapat makita mo na ang lahat ng kagalakan, kaligayahan na iyong nadarama ay kaloob sa iyo ng Diyos. Pagpapala sa iyo ng Diyos. At kapag nakita mo ang Diyos sa bawat tagumpay mo sa buhay, okay, pararangalan mo siya sa pamagitan ng pagbalik din ng lahat ng mga kayamanang ibinigay niya sa kanya. Kaya minsan papabasbas ka ng bahay, laki-laki ng bahay mo, di ba? Oo, sabi mo, magkano kayo ang bahay? Siguro mga 60 million ang bahay mo, ganda, laki. Oo, pero binigay mo sa pari na nagbasbas, 500 pesos. No? Diba? Okay lang naman yon. Pero siyasatin mo ang budhi mo, kapatid, kung nagpapasalamat ka talaga. Alam mo man time, may nagpabasbas sa akin ng motorsiklo. Luma talaga. Nahihiya pa nga siya eh. Sabi niya, Father, hindi naman po bago. Walang problema. Kahit hindi bago, dapat binabasbasan. Ito po talaga, pinag-ipunan ko po talaga ito. Tagal-tagal ko na ito pinag-ipunan, okay? Tapos para po talaga, pangarap ko magkaroon ng motorsiklo. Kahit paggagamit ko po ito sa pagdi-deliver ng aking paninda. Oo. Magkano bili mo? Sabi niya, naabot din po ng 14 pesos. 14 pesos, 14,000. 14,000 ang tagal niya ng pinagpaguran, pinag-ipunan, pero 14,000 ang naabot. Pero ang galak ng kanyang mukha, kislap ng kanyang mukha, salamat na salamat. Tapos binigay niya sa akin, 1,000, di ba? Ang laki nun, di ba? Sobrang laki nun. Yung 14,000, tagal niyang pinag-ipunan, di yung 1,000, binawasan pa niya, di ba? 15,000 na yung motor niya. Oo. Ginagamit ang kayamanan, ang talino, ang galing, lahat-lahat ng yan. No? Para parangalan po ang may-ari ng ating buhay at ng lahat ng meron po tayo. Kapag ang kayamanan mo, ang pinaglilingkuran na ikaw, so mag-isip-isip ka na, malapit-lapit ka ng malayo sa yakap ng Panginoon. Gamitin po ang kayamanan para parangalan ng Diyos at hindi ang iyong sarili. Dapat hindi mo ginagamit ang Diyos para ikaw ay yumaman at para ikaw ay makapanlinlang. Gamitin po lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay po? Tumahimik tayo sandali at isipin ang lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng ating kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Ang ating pong tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at may sakit naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabuting loob na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang mundong ito na saganang-sagana. Sagana sa kanyang katubigan, kapatagan, karagatan, at ng lahat ng uri ng ikabubuhay ng tao. Ipagpatawad mo sa kabila ng lahat, marami ang nagdarahop,
marami ang nagdurusa, marami ang lumuluha, dahil marami din sa amin na iyong mga anak ang naging makasarili at naging gahaman at itinaas ang aming sarili. Ibaba mo kaming muli upang makita namin ang kadakilaan mo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, namin nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga alay ay narito at nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ng Tours ay pinararangalan sa pamumuhay niya na totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay ipinahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at tuloy pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na mga kaluluwang inaalaala sa pamagitan ng misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama ni San Martin, at ng na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mga kapanalig, sama-sama po tayo nating dakilain, purihin ang dakilang pangalan ng ating Diyos sa pamagitan ng panalangin iniwan ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming
Manalangin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo at ipagsanggalang ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang magpakapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi nakahati kailanman sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At nawa ang pagpapala ng Diyos ay bumaba at manatili sa inyo ngayon at kailanman sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang,
humayo tayo bilang mga lingkod ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.